Mahalaga ang mental health at self-worth mga katropa. Kaya naman, tutulungan at gagabayan tayo ng life coach ng bayan, Coach Chris Tan. Sasamahan ka, makikinig, dadamay, parang tropa mo lang. Kaya kinig na sa Tropa Tips. Tropa Tips with Coach Chris Tan. Tuwing first and last Monday of the month, 11 to 11:30 a.m. dito sa Sentro. That's right. That's correct. Ngayon pong last Monday of the month ay katuwang natin ulit ating life coach, si Coach Chris Tan. Coach Chris, magandang umaga. Happy Monday, Sir Buddy! Happy Happy Monday. start of the week How- sa ating mga katropa. How are you today, Monday, Coach Chris? Of course, to be honest, there are challenges but still very positive. And That's the power of positivity. Yung ma-overcome natin yung challenges, Sir Buddy. Kumusta ka, Sir Agree Buddy? on that. I am also have some challenges like, alam mo yon yung gusto mong pang matulog pero may trabaho ka pala. Monday sickness yan, kung tawagin, ano, Sir Buddy? Pero kapag walang trabaho, wala kang kita. Yes, oo. Agree ako dyan. Kaya ngayong araw ito ng Monday, Coach Chris, nagulat ako doon sa topic na inihanda mo para sa ating mga taga-subaybay. Yes, ang ating topic for this Monday, no money, no honey. See? Grabe ka ako. Ano ba yun? No money, no honey. Okay, so syempre, sa ating mga millennials or Gen Z, no? Okay. Siguro ang unang maiisip nila, no money, no honey, walang pera, walang jowa. Di ba, Sir Buddy? Yun talaga yun eh. Oo, Ah. pwede yun. Pwedeng yun yung isang ibig sabihin Literal. ng ating top. Yes, Sir Buddy. Pwedeng literal na ganun yun ha. Yes, oo. Okay, sige Pero on a more analytical and more of an analogy, no? Kaya sinabi nating no money, no honey. Mm-mm. Parang pwede natin tong i-relate sa animal kingdom, Sir Buddy. Uy, Diba? uy. Kung Paano? ang mga langgam, sinasabi nilang very hardworking, Mm-mm. ganun din ang mga bubuyog or yung tinatawag nating bee. B. No? Oo. Aha. They really work together to really collect, no? Yung tinatawag nating magiging honey as a product, no? Mm-mm. Yung parang inaano natin sa parang mga beehives or whatever. Mm-mm. So, in a very in an analogy, no, Sir Buddy, ang Mm-mm. gusto nating sabihin dito, kung wala tayong pera, maraming mga rewards sa buhay ang hindi natin makukuha. And I've decided that for this Monday, Mm-mm. we're gonna divide the topics in this topic into Mm-mm. 3 subtopics, no? Okay. Para mas makarelate ang ating mga katropa. Mga katropa, kamusta ba kayo dyan ngayon na start of the week na? Comment kayo, no? Alam ko, Sir Buddy, naka-livestream tayo sa FB, no? Live tayo sa XFM 99.5 Mega Manila. Live din katropang Coach Chris sa'yo sa page mo. Yes, aba. Yun ang nakalimutan ko. Buti pinaalala mo, Sir Buddy. Sa next natin, ila-live din natin yan, no? Pero dalaw lang kayo palagi sa tama Coach Chris, no? Practical Coaching By Cristan. By Cristan. Yun yung page ni Yes. Coach Cristan. Thank you, Sir Buddy. At Alright. na-plug mo pa yan, no? So, to start our topic for this Monday, Mm-mm. unahin natin, bakit ba importante ang pera sa relasyon? Mhm. Kanina, napag-usapan natin, baka sa mga millennials at Gen Z, pag walang pera, walang jowa. No? Mm-mm. Pero pag sinabi ko namang relasyon, hindi lang yan relasyon sa romantic relationships, no, Mm-mm. or intimate relationships. Lahat ng relasyon, mapa pamilya, no, Mm-mm. mapa sa kaibigan, apektado tayo ng usaping pera. Mm-mm. Siguro pasimplihin ko yan, Sir Buddy. Sige no? nga, parang hindi namin ma-digest pang masyado eh. Oo, sige. Bakit importante ang kaperahan Mhm. sa pamilya? Doon tayo magsimula, sa pamilya. Sige nga, diba? sige. So, syempre, pag tayo ay kapos sa budget sa ating household, ang tendency, nagkakainisan tayo. Diba? Mhm. For example, ang ating anak na nag-aaral, talagang porsigido na siya ay maging honor student, no? Mm-mm. Pero pagdating na ng exam, hindi niya mailabas yung talento niya dahil hindi siya papayagan dahil hindi pa bayad ang tuition. Mm-mm. Diba? Mm-mm. So, syempre,
pag ganyan yung scenario, nagkakaroon ng konting tampo yung mga anak, no, dun sa magulang. Dahil sila ay ginagawa nila yung part nila para mag-aral, but unfortunately, hindi kinakaya ng budget na matustusan yung pag-aaral nila. Which is parang masakit sa magulang. Yes, oo, two ways, no? Nagtatampo yung anak, Oo. pero masakit din sa magulang. Okay. Pero doon nga lumalabas yung reason bakit kailangan ang usaping pera, hindi iyan dapat iniiwasan pagdating sa relasyon. Yun. Kasi, Maganda Oo, yun. Maganda yung sinabi mong yun, ha? yes, mukhang nakuha mo na, Sir Buddy, kung bakit natin Oo. pinag-uusapan Parang, ngayon yung importansya ng... Pera. Oo. Parang Yes. yung kamatayan, hindi rin dapat iniiwasang pag-usapan. Tama, Sir Buddy. Okay, sige. Go Okay, ahead, Coach so, Chris. Mas i-elaborate pa natin, no? Kasi I think part of the toxic Filipino culture is whenever we're in a relationship, whether relationship among our family members or relationship, no, with our loved ones na friends or romantic partner. Parang ayaw natin, allergic tayong pag-usapan ng usaping pera. When in fact, malaking parte ng ating relasyon para gumanda yan at maging healthy relationship is yung usaping pera. So balik tayo dun sa example sa pamilya, no? So dapat yan, kumbaga, napag-uusapan na mga anak, medyo mahina ngayon ang kita ni mama at papa, ni nanay at tatay. So kailangan medyo magtipid-tipid tayo para maitawid natin yung edukasyon nyo. Kaya yung mga pahingi-hingi nyo sa amin ng pang-load para makapag-data kayo, para makapag-SOCMED, baka kailangan bawasan natin yan para mailagay sa mga mas importante pang bagay katulad ng edukasyon. So, that's one way of addressing it. Maganda. But if you would ask me, Sir Buddy, ikaw tatanungin kita, no? Marami ka rin bang mga kaibigan or mga kakilala na dumadaan sa ganitong challenges, Sir Buddy? Number one challenges siguro talaga is sa pamilya is pera. Yung Yes. real talk lang, di ba? Yes, tama. Lalo't higit nga kapag halimbawa nagpapaaral ka pa, katropang Coach Chris, tama yung binanggit mo, nakarelate ako doon kasi magkamisan, magugulat ka na lang pag sinumada total mo yung hingi ng load. Malaki rin in a month eh. Yes, oo. Di ba? Yung tinatawag nating tingi mentality sa marketing ng mga produkto sa Pilipinas, ano? Patingi-tingi tayo eh. Oo. Pero hindi Yung mo alam, tingi-tingi po, bulto na pala yung epekto niya sa'yo. tama. Kaya mga katropa, yung mga patingi-tingi nyo ng shampoo, patingi-tingi ng mani, no? Oo. Patingi-tingi ng yung ibang may bisyo dyan, sigarilyo. Oo. Pag ati pong tama si Sir Buddy, yung term na pag sinuma total natin, malaki na pala yan na monthly expenses. At kung mareregulate natin yan, medyo makakatulong yan sa mga mas importanteng bagay. Oo. Pero I want to dive in, Sir Buddy, sa mas seryosong toxic Filipino culture Go ahead, pagdating Coach sa Chris. pera at relasyon. I think katulad niyan, itong na-cite natin na example dito sa pamilya na may namomroblema sa pang-tuition. No? Ang bottom line niyan, pag inisip nating mabuti, huwag mag-asawa ng hindi handa financially. At dyan, maraming sangay-sangay na Problema. iba pang topics na pwede natin pag-usapan, pero ayoko na masyadong dun tayo mag-focus sa ngayon, ano, Sir Buddy. But isa yun sa gusto kong pamahagi natin sa ating mga katropa. Kasi mga katropa, no, tayo ay mga nag-uusap na parang magkakaibigan, pero ang isang payo kong pang BFF nyo na coach, no, is bago tayo pumasok sa kahit anong relasyon, siguraduhin nating may bala tayo financially para mo sustain yung relationship. Ano ang pwedeng mangyari, Coach Chris, kung halimbawa na nandun na sila sa sitwasyon na ganun? Anong mangyayari or pwedeng mangyari sa relationship? Okay, very good question. Kumbaga doon na tayo sa effect. Let's say, hindi nakapaghanda financially, naggumawa ng pamilya. No? At yun nga, dadagdagan pa na hindi pa nag-family planning. Let's say, 6 ang anak. Oo.
So, ang mga possible effect niyan, unang-una, bilang magulang, masasaktan kang hindi mo tamang naibibigay yung responsibilidad mo bilang magulang sa mga anak mo, katulad ng pangangailangan nila na sa health, no? Like tamang bitamina, tamang pagpapa-check up, edukasyon, hindi na ipagpapatuloy ang pag-aaral or hirap na maitawid. At iyan, nagkakaroon niya ng daily effect kung tawagin ko, no? Kasi hindi lang yung major effect na hindi makakapag-aral, hindi mapapagamot pag nagkasakit, but ang daily effect niyan, palagi kayong parang aburido. At imbis na na-enjoy nyo ang pamilya nyo dahil masaya kayong nakikisama sa bawat isa, parang puno ng problema. So, hindi mo rin na-enjoy ang family life. So, yan ang isang nagiging epekto niyan. Kaya mas magandang ang financially, bago tayo pumasok sa kahit anong relasyon, meron tayong financial stability para ma-sustain yung mga relationships. Okay. So, sana ang mga katropa natin, medyo na iintindihan nila, no? Na kaya natin ginagawa tong no money, no honey. Kasi isa tong nakakaapekto talaga sa pang-araw-araw na kasiyahan natin. Parang ano yan, no pain, no gain. Tama, Sir Buddy. Oo. Gusto ko yung quotable quote mo na yan. Di ba? Wag mo na isama yung isa, yung no ID, no entry. Iba din At yun. saka no helmet, no entry. Pero seriously, Coach Chris, alam mo, marami talaga ang hindi pa handa financially. Pero I don't know kung ano nagdadrive sa kanila para pumasok nga doon sa mga sitwasyon na gano'n, no? Is it Yes, also related dahil sa, ano ba, nakikiuso lang or ano yung mga nakikita mo as life coach? Ba't nga gano'n? Minsan hindi ready financially pero ang daming karelasyon. Tama. Ang daming mga pinagkakaabalahan na mga bagay na, alam mo yun, pinahihirapan yung sarili. Exactly. Nakakadagdag pa sa intindihin, no? Oo. Maganda yung question mo, Sir Buddy, and one of the reasons why na meron tayong ganyan ngang mentality, no, na hindi pinaghahandaan financially ang mga relationships, lalo na ang pagpapamilya. Oo. Kasi nga, yung nakikita na, nakasanayan na, the cycle doesn't end. Nakita nila sa mga magulang nila na kahit papano naitawid sila, no? Nakapagtapos sila ng high school, pero nakontento na high school ang natapos. No? Hanggang doon lang Sa akin, muna. hindi ko minamaliit ang Yes. mga nakatapos ng high school. No? Oo. Pero, real talk din tayo. Kaya tayo merong tropa tips with Correct. Coach Cristan dahil gusto nating maitama yung mga nakasanayan nating hindi nakakabuti sa atin bilang mga tao and also as a nation. No? Kasi remember, kung ang basic unit ng family ay hirap na hirap, papaano pa natin change yung ating sitwasyon as a country? It starts from the basic unit. Lalo na it starts from with ourselves, no? So iyon yun, Sir Buddy, to address your question, tama ka, natumbok mo, nakasanayan na. Kaya ang nangyayari, okay na lang na hindi handa. At ang magsasuffer, yung mga anak, na wala silang kapasidad na maibigay yung tamang edukasyon dahil mga bata pa sila, hindi pa sila kayang magtrabaho. So, iyon, no? So, mga katropa, yes. Maganda, Coach Chris. At again, inuulit ko lang dun sa mga nakikinig, nanonood sa atin. Every first and last Monday of the month, pinakiusapan natin as public service ng sentro, si Lifetime Coach Cristan, na magbigay sa atin ang mga ganitong tumatagos, masakit na katotohanan. Oo, real talk. Pero syempre, may positive ano pa rin. Correct. Yan. May positive touch pa rin. Kasi diba, yung Sir iba, Buddy? di ba, Coach Chris, go na lang ng go. May mga happy-go-lucky, di ba? Yes, oo. Totoo yan. Yung kumbaga, live for the moment. No? Yung tinatawag nating YOLO mentality. Wow. Yan, may ganyan, di ba? Napakanta ka pa tuloy, Sir Buddy. Wala. Kasi minsan, aasa sa magulang, aasa rin sa'yo kung ikaw ay medyo nakakaangat-angat. For sure, may aasa sa'yo eh. Diba? Correct. Totoo. Pero totoo. ang sinasabi ko lang is wala naman sanang masamang umasa kung talagang emergency na meron din siyang kakayahan, nagkataon lang na nagipit talaga.
Yun. I like that, no? Dito sa ating Tropa Tips with Coach Kristan, di naman natin sinasabi, magkakatropa nga tayo dito eh. So, ine-encourage nating magtulungan tayo. Pero sabi nga nila, we have to help each other in the right way. Hindi yung parang kinukonsinti mo yung katamaran, di ba? So, tama yung nasabi mong yun, Sir Buddy. Ngayon, segue tayo, Sir Buddy. Go ahead, please. Dahil alam mo Coach naman, Chris. sa ngayon, medyo limited time tayo, 30 minutes lang. So, ang second topic natin, bakit importante ang usaping pera sa ating relasyon. buhay, is because, sabi nga natin, health is wealth, at literal, kailangan mo ng wealth para mapanatili ang kalusugan mo. So, ating mga katropa, di ba? Para tayo ay makapagpa-check up regularly sa doktor. At pag nagpa-check up ka, may mga kasamang lab test yan. Di ba? So, kailangan din natin ng pera para mapangalagaan natin yung kalusugan natin. Diba? So, kaya mga katropa, napaka-importanting pag tayo ay sumesweldo kada 15 at katapusan, wag lang palaging nasa online shopping. Diba? Ay, nako. Ikaw ba, Sir Buddy, mahilig ka ba mag-online shopping? Negative. Hindi ako mahilig dyan, katropang Coach Chris. Okay. Pero alam ko, marami tayong katropa, nakaka-relate. Marami. Dito lang sa mga katropa natin sa XFM, marami ritong, may kumatok sa pinto, may parcel. At may unboxing nakasunod, Sir Buddy? Unboxing. But just the same, importante lang din naman yung mga ganun, kung kailangan lang din talaga. Yes, so part din naman ng health natin Part yung din reward naman. sa sarili. Yung reward. No? So mga katropa, hindi naman namin sinasabi ni Sir Buddy dito na bawal na kayong mag-online shopping. Diba? No. Ang sinasabi lang namin, kung gusto nyong mapanatiling healthy ang inyong physique, no? Ang ating physical body, at tayo ay makapaghanda rin sa inevitable na pagtanda natin, mas marami na tayong sakit, tayo ay dapat nag-iipon ng emergency fund para sa ating health. No? Kasi ang katotohanan, pag tayo ay nagkasakit, magastos talaga yan. So para hindi masyadong sumakit ang ulo, mga katropa, may sakit ka na nga, masakit pa yung bulsa mo, wala kang mabunot. Double whammy. Patay. Ang hirap ng ganun, Coach Chris. Whammy. Tapos ang malungkot pa dyan, yung inaasahan mo sana na makakatulong sa'yo, wala rin. Yes. Mabibigo ka lang lalo. Tama. Kaya kailangan, mga katropa, para mapapanatili natin ang ating healthy body, kailangan din ng healthy bank account. Diba? Kasi yan ang katotohanan. Real talk yan. Totoo yan. Yes. Kaya nga yung mga senior, isingit ko lang, Coach Chris. Yes. Yung mga seniors nating kilala at mga mahal nating seniors, gustong-gusto lagi nila nagbibilang ng pera. Kasi gumaganda raw yung mental health nila. Oo. At hindi ko nga alam, Sir Buddy, kung nakaka-relate na ako dyan dahil senior na rin ako. Ako din kasi, basta maraming kashing-kashing. Parang masarap ang pakiramdam. Comment nga kayo, mga katropa. Kayo ba? Katulad namin ni Sir Buddy? Nakakawala daw ng sakit ng ulo pag may hawak kang 1,000. Oo, di ba? At pinapay-pay-pay mo pa, Sir Buddy. Walang masama po, katropa, na meron kang maraming pera. Ang sabi nga sa Biblia, di ba, hindi naman yung perang marami ang root ng evil eh. Yes. Yung pagmamahal mo doon at yung paggamit mo doon ng mali ang nagiging root ng all evil. Tama, I agree with you 100%. Napakaganda niyan sinabi mo, Sir Buddy. That at the end of the day, there's nothing wrong with money. So, it's the way you use money that makes it wrong or right. That's correct. Coach Chris, health is wealth. Napaka-importante. Literal at figurative yan. Kailangan ng pera, no, Sir Buddy? Kailangan pa rin. Oo. And lastly, ang ating pinaka-ending na pabaon sa ating mga katropa, more money, more happy. Tama yan. Diba? So, again mga katropa, baka iniisip nyo mukha kaming mga pera ni Sir Buddy. Ma'am Marivic. Pagminsan lang kami mukhang pera ni Sir Buddy. Wag naman kayong... Pero mga katropa, ang gusto naming sabihin sa inyo ni Sir Buddy dito, I am not saying that you should worship money.
I'm also not saying that money is the source of happiness. Kung ako nga ang tatanungin, Sir Buddy, the best things in life are for free. Yung mga pinakamagagandang bagay sa buhay ay libre yan. Katulad ng pagmamahal ng magulang, anak, asawa, kaibigan. Yan ay libre. Diba? Unless makapangasawa ka, Sir Buddy, ng bill mo ko. Diba? Madami. Anyways, pero ang ibig lang namin sabihin dito sa more money, more happy, real talk din tayo. Oo. Kung wala rin naman tayong pera, marami tayong hindi ma-enjoy sa buhay. Katulad ng mga katropa, makakain nyo ba yung favorite nyo na kwek-kwek kung wala kayong pera? Diba? Hindi naman pwedeng Mabibili tingnan mo nyo lang. ba? Tama, correct. Hanggang tingin na lang, ano, Sir Buddy? Hindi pwede. Tapos, kayo ba ay makakabili ngayon ng halo-halo na napakasarap habang ganitong kainit kung wala kayong pera? Diba? At more importantly, ma-enjoy nyo ba yung mga bonding moments na makapag-outing man lamang sa malapit na beach, no? Or makapagpasyal man lamang ng simpleng bonding sa mall kung wala tayong pera. Kaya, money is important because yung mga bagay na simple na hindi naman ganun kamahal, kailangan natin for our overall health. Kailangan pa rin talaga. And Yes. sorry for the word, pero hypocrite yung magsasabi na ayaw niya ng pera. Tama. Oo. I agree with that. In other words, So sana mga katropa, sa ating episode ngayon, yes, Sir Buddy. Coach Chris, in other words, gusto ko lang banggitin na, again, hindi naman sa kung ano pa man, ang point lang natin is, kinakailangan talaga natin ng pera. Exactly. Okay. At sa paraan na mas magiging mas masaya ka, sa paraan din na mas marami kang matutulungan. Tama. You Ayun. got it. You hit it. Spot on, Sir Buddy. Alright. And siguro, as parang an ending note sa ating mga katropa, kasi ang bilis talaga Tapos na ba ng oras. Tapos na pala tayo? Yes! Oh my goodness, ang bilis. Ang bilis ng oras, no? Pag tayo ang nagbabanding, Sir Buddy, kabanding natin ang mga katropa, no? Okay, So, at Coach Chris, gusto ko lang acknowledge si Coach Marvic Tan na nanonood sa atin din today. hi And, to my sister, Coach course. Vic Tan Ang. Magaling din yan. At saka si Sir Nelson Malinaw, Tita Nena Rubio Manley, Sir Lloyd Navales, and Ma'am Jocelyn Gatica. At kinuha ko lang po yung oras, 30 minutes, more or less, ni Coach Chris kasi nasa coaching session po siya right now, katropa. At kinakailangan niyang kumita talaga ng pera para may halo-halo tayo. Coach Chris, imbitahan mo muna sila. Paano kanila mako-connect or ma-re-reach para sa kanilang, sa serbisyo mo rin? Okay, thank you so much, Sir Buddy. So mga katropa, kung gusto niyo pong magpa-life coaching sa akin, simply message me sa FB-IG, Practical Coaching by Kristan. At you can also follow me sa X, TikTok at YouTube at Coach Kristan. Alright, closing part, Coach Chris. Go ahead, please. So, mga katropa, no money, no honey. Kaya natin to diniscuss kasi para mas maintindihan nyo po, kailangan natin ng pera sa maraming aspeto ng ating buhay. Hindi po kailangan sambahin ng pera, pero kailangan ito'y kitain para magamit natin para mas maging maayos at mas maging happy ang ating buhay. Coach Chris, again, maraming salamat sa iyong precious time sharing with us sa XFM Mega Manila and ingat. Thank you. Mga katropa, si Coach Chris Tan, inyo pong napahinggan sa bahagi ito kapag first and last Monday of the month, Tropa Tips with Coach Chris Tan. Mahalaga ang mental health at self-worth mga katropa. Kaya naman, tutulungan at gagabayan tayo ng life coach ng bayan, Coach Chris Tan. Sasamahan ka, makikinig, dadamay, parang tropa mo lang. Kaya kinig na sa Tropa Tips. Tropa Tips with Coach Chris Tan. Tuwing first and last Monday of the month, 11 to 11:30 a.m. dito sa Sentro.